So, in this training, lahat ng mga bagay yung sa simula pa lang is maiintindihan na kaagad natin yung mga do's and don'ts kung ano man yung dapat nating gawin. And please help me for absorbing this. I want you to be interactive in all the things na pag-uusapan natin ngayon. Number one, okay, this is gonna be the road to success for each and every one of us, okay? And hopefully, mamaya ayan na natin to, i-discuss natin to by detail kasi kailangan talaga nasa sa ano to, nasa PowerPoint ano. So this presentation that I'm having right now is actually only on the PDF, no. So I just want you to know, guys, na itong ating ano to, itong topic na to is for those people who want to achieve greatness, no? Yung greatness ba? Gusto mo nang may ano na, ayaw mo na ng ano, ayaw mo na nung bagay o yung buhay na paulit-ulit, no? Yung mga lagi natin sinasabi, normally, naturally sa ating presentation, which is dapat magkaroon kayo ng ano, magkaroon kayo talaga ng goal sa sarili ninyo na this time, malapit na naman na magpasko, no? So, ito yung pinakamasarap na Pasko na meron ka. Of course, some of you and majority of you kasama na yung pamilya, pero marami pa rin dito yung hindi. And marami pa rin dito yung napakatagal na medyo ano talaga, nag-struggle sila sa current situation ng buhay nila. And this opportunity na meron tayo is something na pwede natin sabihin na ito yung ano, ito yung pwede natin gamitin talaga na tools na lahat ng tao na hindi pa nakakaalam na to might be lang ha, for those who will take an action lang ang makakakuha lang ng opportunity na to. Yung iba, madadaan lang, hindi nila siseryosohin. Pero for those people who will take serious of this, well actually, pwede natin lagpasan yung kinikita ng mga malalaking tao dito sa business opportunity na meron tayo dito. Okay. So, ayan nga, no. Ano ba tong road to success dito? Okay? It always start, guys, kung malungkot ka, okay, hindi papasok sa'yo lahat ng blessings. Okay, bakit? Kasi it start from you. Kung ikaw pa lang to, tong red na to, kung ikaw ay sobrang lungkot, no? And feeling mo, sa sarili mo na lagi nasa sa'yo yung worry, nasa sa'yo yung ano, parang tiredness, something ganun ba? Well, actually, guys, hindi papasok sa'yo yung good learning and listening attitude. Kahit anong sabihin sa'yo, negative na. Bakit? Negative ka, lagi kang naka-compromise, lagi kang busy ka pero wala ka namang pera, something ganon. So, actually, ang kailangan mo dito guys is something na, ayan, good learning and listening attitude. Pero hindi ka makakapakinig and you cannot listen and you cannot learn from other people if you are sad, if you are like that, okay? And you cannot learn, actually, you cannot really learn. And pag hindi ka makakapag-learn dito, actually, naturally, hindi mo kaya magturo sa iba. Okay? And this business needs to be a duplicatable ka. Bakit kailangan duplicatable? Kasi dapat may mga tao na nakakagawa at nagagawa yung mga nagagawa natin. Kunwari, kung ikaw nakakapagpasali, dapat yung mga tao dito nakakapagpasali din. Kung ikaw ay kumikita sa trading, dapat ikaw kumikita rin, dapat sila kumikita din sa trading. So, that's gonna be a duplicatable situation. And if you are duplicatable, you can multiply. You can make a lot of people around you. Bakit? Kasi na ano mo yun, na-attract mo yun. And sometimes, dahil nga yung personality mo, nagsimula ka ng gano'n, you cannot multiply at all. That's why sometimes sisisihin natin yung company, sisisihin natin yung upline, sisisihin natin yung mentor. Pero you don't do that because akala mo, doon nang galing sa mga mentor and sa mga coaches. Pero hindi mo alam, nagsimula yun sa'yo. Kasi yung attitude natin, hindi natin binabago. Okay? And the moment that you don't have a multiplication, actually, you cannot have a big network. Bakit? Bakit ka magkaka-big network? Eh hindi ang attitude mo nga sablay eh. Yung attitude mo nga ano eh, may problema eh, 'di ba? And pag wala kang big network dito, wala kang big income. Yung pangarap mo madadamay. Bakit? Yung pangarap mo kailangan ng malaking pera 'yan, tama ba? At para magkaroon ka ng malaking pera, kailangan may big network ka, my friend. At magkakaroon ka lang ng big network diyan kung nagmo-multiply ka. So now we're coming back kung saan tayo nagsimula. And makakapag-multiply ka lang kung naduduplicate ka. Eh, kung ang naduduplicate sa'yo, negativity, eh talagang walang mangyayari dyan. Diba? Eh, bakit hindi ka naduduplicate? Kasi you don't able or you're not capable to teach. Kasi dito,
It's a growth business to, my friend. That's why from the start, we are always telling you learn, 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 learn. And you will learn only if you will have a good learning and listening attitude. For that, you can get your dreams kapag ka okay na okay yung attitude mo. Kuha po? So, with that being said, guys, so ito po yung pattern dito. This is the road to success in this industry. Ito lang yung kailangan mong gawin. Ito lang yung kailangan mong daanan. Dadaanan mo to lahat. Okay? Pag ito hindi mo dinaanan, nagkamali ka na, lahat yan naka-X, hindi mo makuha yung pangarap mo. Pero lagi yan nakasimula sa personality mo, sa attitude mo. Kaya kung mapapansin niyo, we always start with full of energy. We start for something, presentation natin with full of enthusiasm and excitement level. Kasi nandoon yung pera sa energy mo. Low energy, low money. Ganun lang siya kasimple. Okay? Kaya tingnan mo lagi yung sarili mo, assess mo yung sarili mo, lagi ka ba nakangiti o lagi ka nakasimangot? Ano ba ikaw doon? Tingnan niyo yung sarili niyo ngayon. Nakangiti ka ba palagi o lagi ka nakasimangot? At kanina pinag-usapan natin yan. Yung blessings na papasok sa'yo, depende kung gaano ka kapositibo sa buhay mo. Kuha? So magiging positibo ka lang kapag ikaw ay laging, kahit na alam mong hirap ka sa buhay, alam mong marami ka pinagdadaanan, you're always smiling, you're always trying, you are always dancing to the challenge and the problem. Wala kang pakialam kung may problemang ganyan. Basta ako, happy ako, gagawin ko yung gusto ko para sa family ko. No one can stop me and I will follow this road to success. Okay? So this road to success will always have the ayan, sandali. Okay? So yun po siya. Guys, no? So this is gonna be the road map for you. Okay? So with that being said, no? So I want to introduce to you to one of the coaches that we have here to continue what we are talking about. Okay, alam ko some of you are already bombarded na sa boses ko. Okay? So this guy who's been with me for very long time and becoming my business partner, my friend already, and almost a brother to me. Please, guys, listen kayo dito. Siya po ang mag-aano na to, magdi-detail nitong mga sinasabi ko sa inyo kasi in-introduction lang ko lang. So please, help me for welcoming, okay? None other than Coach John Orbon. Ayan siya. Okay? So, ayan si Coach John Orbon, ang ating mentor ng mga mentor dyan. Ayan. Okay, stop ko na sharing. Ayan. And then, you're gonna be the host right now, sir. Ayan siya. Yun. Guys, ano naman, type tayo ng 100 para kay Coach Rene. Grabe. Kanina pa yan nagsasalita mula 1:00 yata ng hapon. Nagsasalita na yan. Yan. Ayun. So, So, ipin dahil natin. dyan, Na dahil dyan, ipin mo yung sarili mo. Ayan. Okay, let's go, go, go. okay. So, teka lang. Type 1 nga guys kung nakikita nyo na yung screen. Okay, okay. Thank you. So, bago tayo mag-start, pakilala muna ako para sa mga hindi pa nakakakilala sa akin. Pangalan ko po is John Orbon. Katulad nga ng sabi ni Coach Rene kanina, no, matagal na kami nagmagkasama niyan since 2015 pa. 2015, nag-network na kami yan. Then, nakaranas na rin kami ng maraming success. Nakaranas na rin kami ng maraming failure sa buhay. Pero ang pinakamaganda lang sa business na to na ginagawa natin yan is yung dinedevelop natin dito is hindi lang basta-basta business, kundi ito yung parang sinasabi natin na talagang hanggang sa huli, kapag na-build mo ng tama itong ginagawa mo, yung mga kasama mo rito is mga kapatid mo na yan, mga kasama mo na yan sa hirap at ginawa. So, ito pong ituturo namin sa inyo is na ituro lang din po sa amin ito ng aming mga mentor before, and which is alam namin very effective, and ito gusto namin i-share sa inyo kasi later itong ginagawa natin, alam namin na hindi po ito pang short time lang. Okay, katulad nga ng sinabi ko, nagsimula kami before, nakaranas kami ng maraming success.
nakaranas kami ng malaking income, naranasan din naming mawalan din ng income sa ganitong klaseng business. Pero yung paulit-ulit kung paano mag-build is talagang pag na-build natin tong system na to, is ito lang din po yung i-duplicate natin sa mga tao natin. Okay? So, yan. Ang pag-uusapan po natin ngayon is yung newbie affiliate launching, since alam naman nating ang product natin is more on trading platform, pero ito po is sa affiliate side naman. So kung paano ka ba tamang magbi-build para palakihin ang team mo or yung affiliate side mo. Okay? So now, hindi gumagana. Yeah. So ito kanina pinag-uusapan natin is paano ba ma-achieve yung success dito sa affiliate side. Well, first, nung nakita mo to, syempre masayang-masaya ka. Bakit? Nakita mo na simula nung pinakilala sa si B, nakita mo kagad na malapit mo na makuha yung pangarap mo. 'Di ba? Parang isang straight lang siya. Tama? Pero doon po tayo nagkakamali kasi ang pangarap po is walang shortcut. Tama? Kahit gaano kaganda yung business natin, kahit gaano kaganda yung company natin, kailangan pa rin talaga natin daanan step by step. So ano ba yung mga dadaanan natin? Number one, kailangan muna magkaroon tayo ng GLLA. Ano yun? Yung sabi nga ni Coach Rene kanina, kailangan may good learning and listening attitude tayo rito. Kasi napakahirap matuto guys kapag ka ang utak mo marami ng alam. 'Di ba? Katulad nga nung sinasabi natin, minsan yung baso, kapag puno na, mahirap nang malagyan ng panibagong laman. Kasi hindi mo siya ine-empty. So dapat dito empty cup tayo. Okay? Then next, kailangan dito is matuto tayo. So paano ba tayo matututo? Well, kailangan makinig lang din talaga tayo sa mga coaches natin kasi basically, yung tinuturo nila sa atin is napagdaanan na nila. Then next is kailangan pag natuto tayo, dapat matuto rin tayong magturo. So katulad niyan, natuto ako kay Coach Rene, ngayon nagtuturo ako sa inyo, later on kayo naman yung magtuturo ng tinuturo natin. Okay? Then next niyan is dapat nakikita mo nagdo-duplicate ka. Ibig sabihin, hindi ka lang dito basta dapat matuto, hindi ka lang dapat dito basta nagtuturo, pero dapat dito nakakapag-duplicate ka. Ibig sabihin ng duplicate, kung ano yung kaya mong gawin, dapat kayang gawin yan ng member mo or ng affiliate mo or ng downline mo. Okay? Then next is dapat nagmumultiply. So paano ba tayo magmumultiply? Well, simple lang, kapag natuto ka ng mag-duplicate, namumultiply mo na yung time mo sa iba't ibang tao kasi nga marami na kayong gumagawa. So pag mas marami na kayong gumagawa, pag marami na nakakaalam ng alam mong gawin, pag marami na nakakaalam ng skills mo, mas mabilis tayong dadami. And kapag natuto ka ng mag-multiply, diyan na lumalabas ang big network. Okay? So alam naman natin yan, big network, big profit. Okay? Ang kasunod na kasi niyan is yung big income. Now, kapag may big income ka na, dun mo na makukuha ang pangarap mo. Okay? Very clear, guys. Okay? Libre ang mangarap. Pero pag kukunin mo na ang pangarap mo, may bayad po yun. Okay? So, dapat, kapag may pangarap ka, ayusin natin yan, i-goal natin yan, and pag kumita ka na ng malaki, dun mo makukuha yung pangarap mo. Kaso, most of the time, marami rito ang nagpe-fail. Bakit? Sinasabi nila, hindi naman ako naging successful diyan sa ganyan eh. Bakit? Wala naman akong malaking income. Now, tanungin mo, bakit wala silang malaking income? Well, basically kasi, hindi naman sila nakapag-build ng malaking network. Bakit hindi sila nakapag-build ng malaking network? Kasi wala naman silang na-multiply. Bakit walang na-multiply? Kasi wala naman silang na-duplicate. Now, bakit wala silang na-duplicate? Ang tanong, nakapagturo ba sila? Now, bakit hindi sila makapagturo? Kasi hindi naman sila natuto. Now, bakit hindi sila natuto? Kasi hindi naman sila nakinig. Tama? And kaya most of the time, yung mga taong nagsisimula sa ganitong business na akala nila madali lahat, nauuwi sila sa iyak. Tama? Now, paano ba ginagawa ang tamang business, lalo na dito kay B? Well, simple lang. Kailangan, start your business right. Now, paano ba natin gagawin yan? Dapat prepare mo yung mga requirements. Okay? Ang mga requirements dito is very basic. Kailangan dito meron ka pong laptop, tablet, or mobile. Okay? Kasi since digital era tayo, dapat meron ka niyan. Dapat nag-i-invest ka para sa ganyan. And number 2 naman doon, dapat meron kang internet. Kasi baka mamaya meron kang cellphone, ang ganda nga ng cellphone mo, let's say iPhone 18 ka, tapos wala ka namang data. Tama? So dapat mag-i-invest din tayo sa data natin and make sure na dapat ma-download mo lahat ng mga apps ng B. Okay?
Gumawa na tayo ng onboarding diyan, nandiyan na lahat ng list paano ida-download yan. Kailangan mo lang talaga is ma-download lahat yan at dapat yan lahat ginagamit mo. And then, pinaka-importante sa lahat, lalo na kung gagawin mo tong business affiliate site, is dapat alam mo o dapat meron ka na nagawa na personal link mo. Okay? Kasi baka mamaya invite ka ng invite tapos link namin yung ginagamit mo. Well, tiba kami doon, di ba? Pero dapat meron kang sarili mong link. Okay? And then, pinaka-importante rin, since online business tayo, dapat mag-invest ka rin sa Zoom. Okay? Kasi baka mamaya meron kang pinoprospect diyan o meron kang guest, tapos siniyaya mong mag-meeting, wala pang isang oras na putol na yung conversation ninyo. Tapos sasabihin mo yayaman siya rito. Eh ikaw nga hindi ka makagawa ng hindi ka makasubscribe sa Zoom. Tama? And then, pinaka-importante sa lahat, dapat meron kang business presentation. Okay? Then next natin is mag-create tayo ng dream board. Dito natatawa ako kasi naalala ko nung nagsimula uli kami dito kasi matagal na kami natigil eh. Alam mo ba na si Coach, I know naman na nandiyan yan, si Coach Doris, okay? Bago siya magsimula rito, na-attract niya na yan. Nakita niya uli yung magandang bahay na pinapangarap niya. Sabi niya, gawin ko nga uli itong dream board ko. And hindi niya alam, ang kasunod nun, makakapasok na pala siya sa B. So, ibig sabihin, nagsimula siya sa dream board niya, and then nagkaroon ng way kung paano makukuha yung dream board niya. So, sa pamamagitan ni B. Tama? So, pero mag-uumpisa yan lahat sa dream board ninyo. Ano ba talaga yung gusto nyong kunin dito? Ano ba talaga yung gusto nyong ma-achieve dito? Dapat meron kayong immediate, dapat meron kayong long term. So, hihimay-himayin po natin yan. Katulad ng dapat ang pinaka goal nyo rito is very smart. So ano ibig sabihin ng smart? Specific, measurable, attainable, realistic, and time bounded. Ibig sabihin dapat meron kang time frame pag ina-achieve mo yung goal mo. Baka mamaya sabihin mo, gusto kong magkaroon ng bahay. Ang tanong, kailan? 'Di ba? Baka mamaya 10 years from now wala ka pa ring bahay. O kundi mo kaya gusto mo ng dream car. Ano pag tinanong ka namin anong dream car mo? Yung ano, yung sports car. Anong sports car 'yun? Yung ano, kulay red. 'Di ba? Dapat alam mo kung anong brand, dapat alam mo kung magkano, be specific. Okay? And dapat nakikita mo siya kung kailan mo siya dapat ma-achieve. Okay? And dapat din alam mo kung paano siya i-a-attain. So katulad niyan, since nandito tayo lahat kay B, alam mo dapat kung paano siya makukuha. Dapat alam mo kung ilang tao yung mapapasali mo. Dapat alam mo kung magkano yung kung anong rank ang dapat na ma-achieve mo. And lahat 'yon magiging realistic na kapag nakikita mo lahat 'yon. Okay? And then make sure to put time frame kasi a goal without a time is ano 'yun, is bangungot. Tama? The next is how to become successful on this business. Simple lang, kailangan mong maging tamang tao. Kasi marami sa atin dito, baka mamaya nasa tamang company ka na pero yung sarili mo hindi mo pa nababago, 'di ba? Minsan naman tamang tao na tayo pero nasa maling company tayo. So good news guys, nandito na tayo sa tamang company. Kailangan na lang is ayusin mo ang sarili mo. Dapat kailangan mong maging tamang tao para kapag na-achieve mo yung success mo rito, is maduduplicate siya ng mga tao mo kasi ikaw lang din naman ang gagayahin yan eh. Okay? Now, paano ba maging tamang tao? Simple lang, kailangan may tama kang mindset. Okay? Kasi baka mamaya puro ka lang imot-imot tapos gusto mo maging successful. Katulad nga ng sinasabi ni Coach Rene, sabi niya wala kang makikitang successful na tao na ang lumalabas sa bibig at lumalabas sa utak is puro kanegatiban. Tama? Dapat ang utak mo is puro successful. Dapat ang utak mo ang pinag-uusapan dapat ninyo is yung goal ninyo, is yung dapat gusto niyo ma-achieve. Kasi pag umpisa pa lang mali na yung mindset mo, mahihirapan ka ma-achieve ang goal mo. Okay, the next one is yung right attitude. Bakit importante ang right attitude? Katulad nga ng sinasabi natin kanina, attitude is everything. Kasi mahihirapan kang matuto kapag yung attitude mo is parang alam ko na yan, alam ko na yan, alam ko na yan. Alam ko magaling ka pero in the end of the day, bago ka sa company nito, bago ka sa business na to, so makinig tayo sa mga coaches natin. Okay? The next is right skills. Okay? Baka mamaya kasi iniisip mo,
kasi sila magagaling sila mag-trading, kasi sila magagaling silang mag-invite, kasi sila marami silang kakilalang tao, ako kasi ganito, ako kasi ganyan. Well guys, ang good news diyan, ang tamang paggawa ng ganitong business guys is may tamang skills. Ibig sabihin natututunan. Kung aaralin mo lang 'tong maigi, matututunan mo yung tamang skills at kapag nakuha mo yung tamang skills, magugulat ka na lang kahit saan ka dalhin. Kaya magugulat ka minsan, may mga magagaling na mag-network na sabihin natin kahit anong mangyari sa ano nila, let's say nagsarado yung company, nag-back to zero sila, magugulat ka 'pag lumipat ng ibang company o lumipat ng bansa, makakapag-build uli siya ng network niya kasi bakit? Meron siyang tamang skills. Tama? So, importante matuto kayo ng tamang skills, which is matututunan niyo yun dito sa mga ite-training namin sa mga susunod pa. Okay? Then, right system. Ito yung pinakamaganda guys, kasi right now, yung grupong sinasamahan ninyo ngayon o yung grupo na meron tayo ngayon is meron ng right system. Number one, si company meron ng right system. May sinusunod tayong system kay company. Then pangalawa, yung grupo natin meron ng tamang sistema. So susunod na lang po talaga tayo. Okay? Clear? The next, yung mindset. Pag-usapan natin ang mindset. Paano ba nakukuha yung tamang mindset? Una, sabi nga natin 'di ba, you need to think like a business person. Bakit? Kasi ang negosyante guys, importante ang oras niyan. Marami kaming mga nakausap before sa previous company namin, Ay hindi pala sa previous company, company pa rin namin till now. Ay ang ibig sabihin, yung aming traditional business. May mga nakakausap kami diyan na mga business person din talaga, malalaki rin ang company rito sa Dubai. And minsan 'pag nakakausap namin sila, sasabihin talaga nila na very busy sila and ang oras nila is very expensive. So minsan ang meeting namin ng mga yan 5 to 10 minutes lang, nagmamadali na sila. Kasi ang oras sa kanila is very important. So dapat ikaw ganun ka rin. Kung business person ka, dapat ang oras mo importante. I-make sure mo that yung oras mo ginagamit mo sa tama. Dapat ang lagi mong kausap diyan yung mga ka-business partner mo o yung mga customer mo, and don't spend time kung hindi alam mo yun, kung puro ka-negatiban lang or ano lang, ka-maritesan lang, huwag mong sayangin yung oras mo dun guys, sayang yung oras. Okay? And para maayos natin ang mindset mo, meron tayong susundin na 6 na key. Okay? Number 1, crush your negative belief. Marami tayo niyan. Pero the moment na pumapasok sa yan, tanggalin mo kagad yan. Then pangalawa, read your daily goal. Kaya pinapagawa namin kayo ng tawag nito ng dream board kasi doon po magsisimula lahat. Eh yung mga small goal na yan, i-make sure mo na lagi mo nakikita yan. Dapat lagi mo sinasabi, pagising mo pa lang, i-achieve ko yung goal ko, may goal ako, kailangan ko makuha to, kukunin ko to. Alam mo yun, dapat lagi mo sinasabi yan daily. Then pangatlo, dapat alam mo na kagad na hindi magiging madali lahat. Kasi kung madali lahat guys, di sana lahat mayaman na. Tama? Alam mo dapat, na simula, pag ginawa mo to, is magkakaroon ka talaga ng maraming challenges. Okay? Hindi namin sinasabi to para takutin kayo. Sinasabi namin to para at least maging ready kayo. Okay? And pang-apat, dapat meron ka ritong sariling pagkakakilanlan. Okay? Si Coach Rene is Coach Rene yan. Okay? Si John Orbon is John Orbon yan. Hindi namin sinasabi na gayahin mo kami. Dapat makilala ka. Dapat magkaroon, kunyari, sabi natin, pag sinabing B, let's say sa Kuwait, so dapat alam kagad nila, si ano yan. 'Di ba? Kasi taga Kuwait yan. So siya yung top leader dito. Dapat ganun yung isip natin. Kailangan talaga is you own your individuality. Kailangan makilala ka ng tao. Then number 5, be grateful. Okay? Bakit? Baka mamaya puro ka lang hingi ng hingi tas hindi mo naman nakikita kung ano yung meron ka. So kahit anong meron ka guys, kahit ano yung merong ibinibigay sa'yo, o kahit anong sitwasyon mo, be grateful kasi minsan kahit nasa challenge tayo, hindi mo alam, is pine-prepare lang pala tayo ni Lord para ma-achieve natin yung pinaka papangarap natin. Okay? Then yung number 6, associate with the right people. Ayun yung sinasabi ko lagi na dapat sumama ka sa mga taong katulad mo o dapat sumama ka sa mga coaches mo or sa mga upline mo na ang pinag-uusapan kung paano ma-achieve yung pangarap mo. Okay? Katulad nga nito, sinabi natin, when you have people around you who lift you up, believe in you, and want to succeed in life, there's no room to pour doubt, and even when they do creep them up, you quickly dismiss them. Kasi hindi naman talaga mawawala ang negative belief, guys. Pero dapat ngayon pa lang alam mo na every time na pumipitik yan sa utak mo, tanggalin mo na kagad. Burahin mo na kagad. Kasi wala yang maitutulong sa'yo. Okay?
The next is yung attitude. Bakit importante ang attitude sa ganitong business? Well, simple lang. Yan. Katulad nga sabi ko kanina, kailangan may good learning and listening attitude ka. Okay? Dapat willing kang matuto. Dapat willing kang makinig. Dapat willing kang mag-follow. And eto, you don't have to be great to get started, but you have to get started to be great. Marami kasi kami naririnig dito na pag kinari sinabi na mag-present ka, ay hindi pa ako ready. Or mag-opening ka, ay kasi ano pa ako, ganyan pa ako. Guys, hindi mo kailangan maging magaling. Kailangan pag binigyan ka ng opportunity, sugaban mo kasi normal naman na magkakamali tayo. Pero dun ka gagaling. Hindi ka gagaling pag hindi ka nagkamali. Sa tingin mo ba kami hindi kami nagkakamali? Nagkakamali pa rin kami araw-araw at araw-araw tayo nagkakamali. Ang kailangan lang dapat natututo ka sa pagkakamali mo and hindi ka matututo kung hindi ka magkakamali. Okay? The next is follow the ABCD concept. So, paano yan? Number 1, yung attitude. Okay? Paulit-ulit tayo, puro attitude talaga yan. Then, bakit? Kasi sabi ko nga kanina sa inyo, attitude is everything. Kung titignan yung maigi, yung attitude na yan, ano yan, kahit subukan ninyo, tignan nyo yung, tawag to, yung mga keyboard ninyo o keypad ninyo, yung mga letter na yan is may equivalent niyang na number. So, kung titignan natin, yung letter A is number 1 yan. Okay? Then, yung letter T, number 20, dalawang yan. So, 20 plus yung I is 9. So, kung ito-total po natin lahat yan, yan lang po yung salita na magto-total ng 100. Okay? Kahit gawin nyo yan, makikita nyo, yan ang lalabas dyan. And then, sinasabi natin, attitude is everything. Okay? Guys, dito lahat attitude. Sabi nga 'di ba, kung nahihirapan ka sa pagyaman, ayusin mo na lang yung attitude mo kasi baka mamaya doon ka pa yumaman dahil sumusunod ka lang. Okay? Tandaan mo guys, knowledge. Okay? Kapag maganda ang attitude mo, doon ka makakapagsimula makakuha ng knowledge. And importante ang knowledge. Alam niyo kung bakit? Kasi kapag may knowledge ka, 'di ba? Iba yung may alam. Tama? Then, pag may alam ka, yun yung magiging edge mo sa iba na baka mamaya ang alam lang nila humataw lang ng humataw or mag-invite lang ng mag-invite pero nakakalimutan nilang maghasa ng utak nila or mag-training, umattend sa mga ganitong training. Guys, importante yan. Tandaan nyo, iba kapag meron kang alam. Advantage mo yun. And lahat yan makukuha mo kapag ikaw ay natuto. At kapag ikaw ay natuto, dun na lumalabas yung income na gusto mo. Okay? Clear? Next, believe. Saan ba tayo unang dapat naniniwala? Okay. Dapat po, the moment na pumasok ka rito, maniwala po kagad tayo rito kay Lord. Bakit? I'm sure, hindi ko alam, pero kami kasi bago kami pumasok dito, talagang pinagdasal namin to, pinagpray namin to na magkaroon kami ng ganitong klaseng opportunity uli. So, nung binigay sa amin to ni Lord, as in, naniwala talaga kagad kami na ito, bigay to ni Lord sa amin. Okay? And then, kapag ka naniniwala ka na kay Lord, pangalawa, dapat maniwala ka sa sarili mo. Kasi, kahit binigay na yan sa'yo ni Lord, pero ayaw mo maniwala, eh, wala talaga tayong magagawa ron. Tama? And then, pangatlo, dapat, maniwala ka sa product o service na ino-offer natin. Kasi baka mamaya, naka-join ka na rito, tapos sasabihin mo, kasi walang resulta yung kasi ganito, kasi ganyan, kasi... Dapat guys, ikaw yung una nagpo-promote ng products natin. Okay? And kahit, well, ang advantage naman talaga natin, super ganda talaga ng product natin, lalo yung mga bagong update ngayon. Okay? And then, pang-apat, dapat maniwala ka sa kumpanya. Okay? Ang company is naka 6 years na, very stable na yan guys, and kahit i-check ninyo, ang dami ng payout na lumabas dyan. Yung ibang company, tumagal sila pero pag nakita mo ang payout, halos tagong-tago. Halos kukonti lang ang kumikita. So dito, dapat maniwala kay company kasi very transparent. Katulad yan, naka-register pa tayo sa DSA so wala talagang tinatago ang company. Okay? And then, sa mga may-ari. Okay? Bakit? Kasi sila yung nakaisip niyan eh. Sila yung nakapag-vision nito. Kung wala sila, wala tayo rito ngayon. Tama?
Kung wala sila, hindi mabibuild tong company to ginagalawan natin ngayon. At kung wala sila, malamang wala tayong pinagkakakitaan ngayon. Okay? And then, next is sa ating mga upline, coaches, o mentors. Bakit? Basically, kung ano naman ang tinuturo namin sa inyo, is napagdaanan na namin yan. So, syempre, since business partner namin kayo, wala naman kaming ituturong mali. Tama? So, lahat basically ng tinuturo namin is napagdaanan na namin o ginawa na namin. Okay? And then, yung mga business partners natin o downline. Okay? Baka mamaya naman kasi, since may grupo ka na, o sinasabi natin upline ka na, baka mamaya yung tingin mo naman sa downline mo is hindi na downline. Baka mamaya, feeling mo is ano mo na, empleyado mo na. Tama? So dito, yung downline natin, business partner natin yan, hindi natin yan utusan, hindi natin yan kung ano naman, okay? Pantay-pantay tayo rito. Okay? And then, ang last is yung brother-sister line or yung cross line natin. Okay? Tandaan nyo guys, nasa binary system pa rin tayo. So kung hindi mo tutulungan yung cross line mo, tandaan mo, yung nasa ilalim mo, magka-cross line din yan. Gusto mo ba hindi sila nagtutulungan? So make sure mo guys na ikaw mismo nagpa-follow niyan para at least yung mga support na gusto mong mangyari sa iyo is mangyari rin sa mga downline mo or sa mga members mo. Tama? Now next, commitment. Guys, this is very important sa ganitong klaseng business. Katulad nga kanina, yung nagla-launching kami kanina, as in, kinuha ko talaga yung commitment niya. Kasi bakit? Sabi ko, I will spend time with you. Magtuturo ako, sasayangin ko yung oras ko. Pero gusto ko muna malaman ano yung commitment mo. Kasi kung hindi ka magbibigay ng commitment sa akin, then sabi ko, hindi siya magiging compatible. Kumbaga hindi ko sasayangin yung oras ko sa isang taong hindi nagbibigay sa akin ng commitment. Tama? So paano siya? Ganito siya. Marami diyan magsasabi na, "Oh coach, I will try." Okay? May sasabihin natin, "Oh, mag-set up ka ng PGP." Sasabihin naman nila, "Oh coach, I will try." Meron pang mas magandang excuse diyan. Ito, "I'll try my best." 'Di ba? Pero kung tutuusin, kanta 'yan. 'Di ba? Then, ito yung pinakamalupit. Okay? Dapat, ang commitment is hindi I will try, hindi I will try my best, kundi I will do whatever it takes. Kasi guys, ang pinag-uusapan dito, yung business mo o yung pangarap mo. Ginagabayan ka lang namin. So, ibig sabihin, pag sinasabi namin mag-set up ka ng PGP, that's not for us, that's for you. Katulad dito, ang laki-laki ng komisyon. Katulad dito, may katabi ako, kumita ngayon 225. Ay, taray. O, di ba? Sinong ayaw ng ganun? 'Di ba? So, guys, dito yung PGP hindi po yan para sa amin, para sa inyo po yan. Okay? Katulad nga ng sinasabi ko, always double your commitment to the people who are committed to you. Okay? You can get everything you want in life if you just help enough other people get what they want. Okay? Always attend trainings and meeting, don't be an acne. Okay? Ano yung acne? Yung mga taong nagsasabi, alam ko na yan. Naka-attend na ako dyan. Narinig ko na yan. Trading, oo. Alam ko na yan. Oo. Natalo ko dyan kaya hindi ko gusto. 'Di ba? Marami kang maririnig na ganyan. Pero ang tanong, alam ba talaga nila to? Kasi kung alam nila to, baka dapat sila na yung mga nag-i-enjoy ngayon na nakakaranas ito. Katulad niyan, may nag-post kanina sa kanina ba yun, nung isang araw, may nag-post sa natin sa Facebook groups natin na halos kumita ng mag-1 million dollars na yun. So, kung alam na nila to, dapat sila yung kumikita ng ganito. Tama? Tandaan nyo guys, a winner makes commitment, a loser makes promises. So, tatandaan nyo maigi yan. Mamimili na lang kayo dyan. Sino ba kayo? Ikaw ba yung nagbibigay ng commitment o ikaw ba yung nagbibigay ng mga promises? Okay? Ikaw lang makakasagot niyan. The next, yung deepest why. Again, paulit-ulit. Kasi, minsan, mahihirapan tayong sagutin ano yung natin. I mean, paano ba natin siya gagawin? Paano ba magsisimula? Paano ba to? Paano ba yan? Guys, hindi mo kailangan malaman yun. Kailangan mo lang malaman ano yung dahilan mo bakit mo siya kailangan gawin. Kasi yung how is just, it will just follow kapag alam mo kung bakit mo siya kailangan gawin. Okay? And dito minsan sa deepest why, ang pinakamagandang rito, yung, alam mo yung pagka sinabing, minsan kasi pagkagutom ka na, lahat talaga gagawin mo. O kunyari yung pamilya mo nasa let's say, nasa emergency, you will do whatever it takes. Wala ka nang pakialam kung paano eh. 'Di ba? Basta gagawa ka na lang ng paraan eh.
So ganoon din dito sa business natin. Alamin niyo guys kung ano ba yung kung para sa niyo ba ginagawa to, bakit niyo ba kailangan gawin to? At sino ba yung pinaglalaanan niyo nito? Kasi kung pagkita lang ng pera, marami diyan. Madaling kumita ng pera. Pero kung gusto mo maging successful, dapat alam mo kung bakit mo kailangan maging successful. Alam mo dapat kung bakit mo to ginagawa. Okay? Then, paulit-ulit tatanungin niyo ito, why did you join the business? Every time na feeling niyo nanghihina kayo, feeling niyo tawag nito, parang feeling niyo hindi para sa inyo to, isipin niyo lagi, bakit ba kayo bakit ba kayo pumasok sa ganitong business? O bakit ba kayo bumili ng bundle? Kasi may nakita kayo. Okay? At yung nakita niyo yun, totoo yun. Kailangan niyo lang talagang gawin. Minsan, nabablock yun kasi tinitesting ka talaga kung gusto mo ba talagang kunin yun. Okay? So, every time, lagi mong tatanungin or lagi mong tatandaan, lagi mong ilalagay sa utak mo, bakit ko ba 'to ginawa? Bakit ko ba pinasok 'to? Ano ba yung nakita ko? And dapat alam mo yun. From now on, wag na wag mong kakalimutan yung reason bakit ka nag-join sa ganitong klaseng business. Okay? And if you think about quitting, then think why you started at the first place. Katulad nga ng sinasabi ko sa kanina. Bago ka mag-isip kung paano mag-isip, isipin mo muna bakit ka ba nagsimula? Kasi baka mamaya hindi ka pa nagsisimula, iniisip mo na kaagad mag-quit, 'di ba? So dito isipin mo, ano yung reason mo bakit mo siya sinimulan at ano yung end goal mo. Okay? The next yung excitement level natin. Paulit-ulit yan sinasabi yan ni Coach rin sa atin na dapat yung excitement level natin is mataas kasi baka mamaya meron kang guest tapos nakikita ng guest mo nakaganon ka. Tapos na pala, 'di ba? Hindi mo alam nagpe-present sa iyo yung coaches mo tapos ikaw baksak pala yung toka mo or may dinadamdam ka palang problema, pinapakita mo pa sa guest mo. Guys, lahat tayo may problema. Make sure mo lang na yung problema mo iniiwan mo yan sa bahay. Okay? Dapat the moment na ginagawa mo na tong business natin, dapat alam mo na, dapat nag-iipon ka na ng energy. Bakit? Kasi a sale is made when enthusiasm from one person is transferred to one another. Minsan nga hindi pa nila naiintindihan pero dahil excited ka lang nagpe-pay in na sila o nagsa-subscribe na sila sa iyo 'Di ba? Be alive, alert, awake, and enthusiastic. Nakakahawa yan, guys. Okay? And dito na ako magtatapos. Sa Focus, meron akong ipapanood sa inyo na short video and I hope maintindihan ninyo kung bakit nyo kailangan mag-focus sa ganitong klaseng business at bakit hindi nyo kailangan mag-focus sa goal ninyo. Okay? So, I hope gumana yung video natin. And the most important thing you can take from this conference is what I consider for me the true secret to success. I'm going to tell you a story, and hopefully the story will explain to you what that secret is. When I was 23 years old, I lived in Japan. And in Japan, the tallest mountain is called Mount Fuji. The Shinto faith actually encourages their people to climb Mount Fuji in the middle of the summer when the snow is melted and you can get to the top of this active volcano, or I should say inactive volcano. Now, as you climb up to the top, they have stages, different stages, and it's a trek every summer. And as you climb up to the top, there are stages, and they say that the fifth stage is the line between heaven and earth. And when you get to that fifth stage, you start to see the sun in a different way. The sunrise creates different colors than you've never seen before, and you start to understand how they could perceive this as being heaven. It's so beautiful. So we decided, my friends and I, that we would climb Mount Fuji in the middle of the night, just like the Shinto faith does, to get up to the top and see the sunrise. Along the way, we are enjoying ourselves, and there are thousands of people climbing. It's a tough climb. 14,000 feet in the air. The air is thin. And along the way, I met this old lady. She was 92 years old. She's climbing. It takes 5 hours for a normal person to climb to the top. For this old lady, it had taken her already 5 days. She has done this 50 plus times. And I looked at her, and if anybody knows me,
I can't let something like this pass me by to find out what it was. What is the secret to her success? So I stopped her and I said, ma'am, can you just tell me, what is the secret to your success? And she looked up at me, bent over with a hump on her back from carrying rice all her life. She looked up at me and said with the accent of a villager, "Sumimasen! Oyama no mimasu." To this day, I have no idea what that means. But it sounded really important. Oh, I'm kidding. I actually understood her. The Japanese she said was, "Excuse me, I'm climbing the mountain." And I was a little taken aback. I thought, how rude. You know, I've been talking to your companions, they're telling me all about you, that you have all this, you know, energy and drive, and you've been climbing all your life, and you have no appreciation for people. You have no respect. I mean, just a visitor, you can't just treat people with respect, you know? I just didn't, it just kind of blew me. You know, I just started being judgmental. Maybe you've been judgmental before. This was one of the times where I started getting judgmental. So I kept climbing, and along the way, they have these shacks up along the side of the mountain, and inside they have little fires going so you can warm up. And my buddy and I decided we'd go in one of the shacks just almost to the top, but not quite at the top. And we went into one of the shacks, and there were a whole bunch of Japanese people, and they're like, "Oh, American! American! Ah, irashaimase! You know, drink sake!" We're like, "Oh, no, we're getting to the top." And they're like, "Oh, it's my family sake. You must drink." And we're like, "Well, if it's your family sake." Whoa. He goes, "Family special." Hey, give me like the extra sake. One more. And we're like, no. Okay, I guess we'll have one more. Boom. Whoa. He goes, "Sake at 14,000 feet." And you know, the Japanese are such social people that we had to have one more. So we had one more, and we were just having like a blast, you know, laughing, you know, just like we did down at the bottom in all the bars, but just having a good time like you usually do when you're drinking a little too much and, you know, and hanging out with people you haven't met before. At least I have a lot of fun. I don't know about everybody else, but we had a lot of fun. And then finally my friend goes, "Hey, you know, I think it's time to go." So we decided to go, and we opened up the door, and we missed it. The sun had already begun to rise. We decided to run to the top of the mountain, drunk. Gotta see the sunrise. We get up to the top of the mountain. No air up there. And we look out over the ridge of the volcano. A sea of black hair. The Japanese watching the sunrise, giving the most honorable, spiritual, just an incredible experience, watching them all yell, "Bonsai! Bonsai! Bonsai!" Just amazing. As we caught our breath and, you know, just tried to watch the sunrise and try and get into that spiritual spot that we were not in because we were late, we looked over, and there on a rock, with her hands on her knees and her eyes closed and the sun warming her face, was the old lady. And I realized something really important that I hope you take from here today. That lady was focused. In her mind, she said, "Excuse me, I'm climbing the mountain." Where me, in my mind, I let distractions get in my way. Just a little cup of sake, but I missed it. She would not miss it. When you leave here tonight,
you go home, somebody's going to distract you. I guarantee it. Hey, it's bowling Wednesday. Come on, you always bowl. And you'll have to say, no, excuse me. I'm climbing the mountain. Somebody's going to say, hey, you know, I've done a lot of research on technology, and I have a PhD in technology, and under my PhD, I've realized that streaming is impossible, and it will never work for the full scale like you're explaining, and television will never make it on the internet. And you have to say, excuse me, I'm climbing the mountain. And then someone is going to come up to you and say, listen, we don't have any money. And you say, excuse me, I'm climbing the mountain. And somebody's going to say, no, you can't do it. You've never made anything in your life. And you're going to have to take a stand and say, excuse me, I am climbing the mountain. Tomorrow is the final day. Yun. So, may natutunan ba tayo, guys? Mag-open naman kayo ng camera nyo. Ayan, my cam is open. May natutunan ba tayo, guys? Yes. And bago ko ibalik kay Coach Rene yung mic, okay, or yung host, is gusto ko lang sabihin sa inyo, guys, yung ginagawa natin na to, pwedeng sabihin sa inyo ng mga kasamahan nyo dyan na, naku, mahirap yan, trading yan. Wala tayong alam pagdating sa ganyan. Naku, technology yan, matatanda na tayo, hindi natin kakayanin yan. Okay? So, guys, ang tao, nakadesign yan para pigilan tayo. Tandaan nyo, guys, kayo nakakita ng opportunity na to, kayo yung nakapakinig, kayo yung nakakita kung ano yung kaya ninyong gawin, at kayo lang yung nakakakilala sa sarili ninyo. Every time na may maghahatak sa inyo pababa, sasabihin nyo lang, excuse me, I'm climbing the mountain. Okay? Focus kayo sa goal niyo, guys, kasi maraming magpipigil diyan, and nandito kami para gabayan kayo. Wag na wag lang kayong mawawala kasi mahirap tulungan ang ayaw magpatulong. Okay? So without being said, I will give the mic to Coach Rene Kapua. Yan. Yes. Okay, palakpakan naman natin yun sa pamamagitan ng pagbibigay natin ng napakaraming clap emoji. Alright. That is Coach John Orbon. Okay. And please type 100 sa mga nagustuhan yung kanyang tinreading para sa atin lahat. So this is a tandem presentation for you guys. And as I mentioned nga po, no, so this is very important po sa lahat ng mga tao nandito, lalo na yung reason why mo, kung bakit mo to ginagawa. Actually, dapat malalim yan. Kasi some of you will just join, na-excite lang, and then they will stop. Some of you will find a way, and then magiging mababaw eh. You know what? So, ulitin ko yan, please give 101% pa, 101% para kay Coach John Orbon. Okay? So, napakadami po nating matututunan every now and then. And by the way, may announcement po tayo. Pagdating po ng, I think we have another training, the same timing po, Saturday evening naman to. There's gonna be, sino ang gustong matuto ng Facebook marketing? Diba? So type 2, lahat ng mga gustong matuto ng Facebook marketing. So this is like a free training para sa lahat ng mga miyembro natin this time. Ito po ay mahal po bayad rito, no, sa mga ganitong klase ng training. Especially wala kang alam sa mga Facebook marketing, hindi mo alam mga target marketing, mga ganun. So we will have it for free, no? Providing na ikaw ay hyperactive dito sa ating mga Zoom meeting na ito. Of course, yan ay mangyayari on Saturday. There's another training for us. And also sa mga kasamahan namin dito sa Dubai, August 10 po, meron tayong event na mangyayari. And the event na yun po ay mangyayari sa isang hotel, Landmark Premier Hotel. So, meron tayong mga programa na gagawin doon, magpe-present tayo. Pwede po mag-invite yun, member o hindi po member. Actually, para po makapag-hakot kayo. I-share mo yung i-share mo sa screen para makita nila. Wala eh. Dali. Tingnan ko. Hanapin ko. Dali. Nasaan ba yun? Ito pala. Sorry. Dito pala sa WhatsApp ko. Ayan. So, that is the event that is going to happen. So guys, sana wag kayong mawawala kasi napaka-importante. Alam ko naman nandyan lang kayo. Hindi naman kayo mawawala. No?
Ayan siya. So, here we go. Teka muna. Ayan. So, ayan. Share ko po sa inyo. So, I have to post this one on our chat room. Pero, ito na po. So, para meron kayo idea what's gonna happen. So, we will have, makapasin yung blitz. Ano yung blitz? No? This is gonna be our, team, So, gusto nyo ba makita pa yung isa pa? May maganda pa akong pinakita dyan. Ito para sa atin to, ha. So, ayan yun, no? Pero gusto nyo makita yung isang poster na ginawa natin, papakita ko sa inyo. So, ayan, i-share ko rin sa inyo yun. Actually, malupit yung na yun. Marami tayong attendees dyan, tingnan nyo. So, guys, hindi ko pa alam kung alin yung ipopost ko, no? Siyempre, kailangan kong, okay ba to? Ito na ba post natin? Kayo mag-decide, no? Meron pa akong isang ipapakita, no? Nasa Facebook natin yun. Ito. Ayan. So, nasa Facebook pala ito. Binuksan ko. Akala ko WhatsApp. WhatsApp yung lumabas. Ayun. Ito. Guys, check nyo to. Saan mo ba sinad sa akin yun? Para makita ng mga tao dito. Facebook ba yan? Sa Facebook? Okay. Ha? Facebook. Ayan. Medyo mabagal kasi ang aking ang aking messenger dito. Anyhow, teka muna, stop ko